Sa umaga, nagigising si Joy sa tunog ng mga manok at sa marahang ugong ng hangin mula sa gulod. Tahimik ang kanilang kubo sa gilid ng baryo, malapit sa simula ng gubat na parang berdeng dagat kapag tumirik ang araw. Maaga siyang bumabangon para magluto ng sinangag at kape, naglalagay ng kaunting asin sa itlog, at nag-aayos ng baong kanin para sa asawa niyang si Marco na lagi nang maagang umaalis papunta sa bukid. Kapag pakiramdam niya ay masaya ang araw, inaawit niya sa sarili ang mga lumang himig na natutunan niya sa kanyang ina. Kapag pakiramdam niya ay mabigat, tumatahimik siya at tinititigan ang linya ng gubat mula sa pintuan. Dahil doon parang humihinga ang lupa at may pangakong hindi niya maipaliwanag. Sa mga ganitong oras din niya nakikita kung gaano alayo ang loob ni Marco nitong mga nakaraang buwan. Laging pagod, laging may iniisip at kadalasan ay walang salitang naiiwan sa hapag. Hindi niya iyon ginagalugad. Mas pinipili niya ang katahimikan, ang pag-aalaga ng maliliit na bagay na hawak niya, at ang pag-asa na may darating na araw na mas magaan ang lahat. Kilala si Joy sa baryo bilang maalam sa halamang gamot. Hindi siya albularyo, ngunit marunong siyang kumilatis ng dahon at ugat mula nang ituro sa kanya ng kanyang ina kung anong dahon ang pampababa ng lagnat, kung aling ugat ang nasa sabaw kapag may ubo ang bata. Kaya nang lumapit ang kapitbahay nilang si Aling Tasing at sabihing nilalagnat ang apong si Nico mula kagabi, hindi na nagdalawang isip si Joy. May alam siyang puno ng tanglad at isang maliit na sulok ng gubat kung saan tumutubo ang kulantro at sambong. Pero kapos siya sa balatong na kailangan din niya para sa tsa. Ang balatong ay hindi madaling hanapin maliban kung sasapit siya sa malalim na dako kung saan malamig kahit tirik ang araw. Naroon din ang balete na sinasabi ng matatanda na may bantay. Nang tanghali, matapos niyang ibayong pakuluan ng tubig at ihain ang tanghalian kay Marco, nagsuot si Joy ng lumang saya, nagdala ng maliit na basket at itak, at naglakad papasok sa landas na alam niyang hindi dapat pinapasok ng mag-isa. Ngunit ang pag-aalala niya kay Nico at ang pananahimik sa loob ng bahay ay nagtulak sa kanyang paa, pasulong. Ang gubat ay humahalimuyak ng damo at lupa. May mga aninong gumagalaw sa mataas na alahib at mga ibong biglang lilipad kapag sumayad ang hangin. Naririnig ni Joy ang saliw ng mga kuliglig at ang kaluskos ng sarili niyang hakbang sa tuyong dahon. Kapag tumigil siya, tumitigil din ang lahat na parang nakikinig. Inaabot niya ang mga dahong kilala na niya, pinipitas ng maingat at pinagpapahinga sa lambat ng basket para hindi madurog. Habang papalalim, napansin niyang nag-iba ang ihip ng hangin. Ang simoy ay mas malamig at mas mabango, parang may hinalong bagong pitas na dayak. Sumunod doon, may marahang himig na parang alingaw-ngaw ng plauta, ngunit hindi niya matukoy kung saan nanggagaling. Hindi iyon himig ng tao sa baryo. Mas malinis, mas mahaba ang hinga at mas mapayapa. Pinakinggan niya sandali, saka siya muling lumakad. Pinipigilan ang sarili na tumakbo dahil alay niya ang kapanatagan sa batang may lagnat. Sa may bukas na liwanag, natagpuan niya ang munting parang na pinalilibutan ng mga punong may manipis na dahon. Ang lupa rito ay vinaso ng mga ugat at may mababa at puting kabuting kumpol sa gilid. Umupo muna siya upang tikunin ang lakas. Doon niya napansin ang palad na dahon ng halaman na hinahanap niya. Nakaliliit ngunit makulay ang gilid mula sa sulok na tinatakpan ng mga sanga. "Salamat," bulong niya, saka siya lumuhod upang makakuha. Tulad ng bili ng ina, sinuyo niya muna ang halaman sa isip bago pumutol. Nang itaas niyang ulo, doon niya siya nakita. Nakatanaw sa kanya mula sa pagitan ng dalawang puno. Nakatayo ng tuwid na parang bahagi ng punong iyon, may maamo at matalim na tingin sa parehong sandali. Itim ang buhok na bahagyang kumikislap sa liwanag na dumaraan sa dahon. At ang balat ay parang hinaluan ng liwanag ng dahon at hamog sa umaga. Hindi siya kagaya ng mga pangitain sa kwento ng mga bata. Mas totoo, mas nakaangkla sa lupa,
at higit sa lahat ay tahimik. Napalunok si Joy. Hindi alam kung tatakbo ba o tatayo. Sa isip niya ay nagsiklaro ang mga bili ng matatanda. Huwag tititig ng matagal, huwag magsalita kung walang kailangan, huwag magsinungaling sa gubat. Hindi ka dapat mag-isa rito, sabi ng lalaki sa isang tinig na halos kapantay ng ihip ng hangin. Hindi niya alam kung bakit, ngunit malinaw sa kanya ang bawat pantig na parang matagal na niyang narinig sa alaala. Kumilos ang mga dahon na parang nakikinig. May kailangan ka, nakikita kong dun mo hinahanap. Dagdag pa nito, tumingin sa halamang kinakapan niya. Gusto niyang magpaliwanag, ngunit mas pinili niyang maging maingat. May batang may lagnat, sagot ni Joy. Mababa at magalang. Kailangan ko lang nito, tapos uuwi na ako. Tumango ang lalaki. Hindi siya lumapit, ngunit may paraan ang tingin niya na nagbigay kay Joy ng lakas ng loob, na parang sinasabing hindi siya kailangang magmadali, ngunit hindi rin dapat magpasobra sa paglagi. May daan sa kanan, wika nito. Mas ligtas kaysa sa dinaanan mo. Huwag kang lumayo sa ilalim ng mga punong may puting ugat. Sa bandang dulo, may ilog. Huwag ka muna roon. Hindi niya mapigil ang titig. Sino ka? Halos bulong na tanong ni Joy. Hindi dahil sa kapangahasan, kundi dahil sa pagnanais na kilalanin ng tinig na nagpakalma sa kanya. Marlon, mahinang tugon, at sa unang ulit ay bahagyang ngumiti ang lalaki, ngunit hindi yumaon ang ngiting iyon sa kayabangan. Bagkus ay nagpaalala ng mga araw na bago pa ang lahat ng bigat. Tagapangalaga lang ng bahaging ito. At ikaw, Joy, ikaw ang may kasamang kabutihang hindi masakit sa pandinig ng kagubatan. Nagtaka siya kung paano nito nalaman ang kanyang pangalan, ngunit hindi niya naitanong. Sa halip, inunat niya ang kamay para putulin ang sapat na dahon, sumunod sa sukat na ipinangako niya sa sarili. Kukuha ka lamang ng kailangan. At habang ginagawa iyon, naramdaman niya ang biglaang paglihis ng ihip ng hangin. Isang pumapalong sanga ang nahulog sa direksyon niya, mabilis at mabigat. Napapikit siya at kusang niyakap ang basket. Nang dumilat siya, ang sanga ay nakatigil sa lupa. Isang dangkal lang mula sa kanyang tuhod. Wala siyang nakitang kamay na pumigil. Tanging ang bahagyang bakas na niyapak sa lupa na tila kakaedad ng hamog. Nang tumingin siya muli sa pagitan ng mga puno, wala na roon si Marlon. Ang natitira na lang ay ang naninginig na dahon sa dulo ng sanga at ang manipis na himig na parang humupa sa hangin. Sa pag-uwi, sinunod ni Joy ang sinabing daan sa kanan. Totoo ngang mas maaliwalas ang hagod ng landas at sa pagliko niya pabalik sa gilid ng baryo ay napansin niyang mas kaunti ang tinik na sumayad sa kanyang saya. Pagdating sa bahay, dali-dali niyang niluto ang tsaa at dinala kay Nico. Sa loob ng ilang oras ay bumaba ang init ng bata at nakaramdam ng ginhawa. Nagpasalamat ng paulit-ulit si Aling Tasing at gaya ng karaniwan ay tumanggi si Joy sa anumang kapalit. Ngunit iba ang kanyang tahimik na ngiti ngayon. Hindi iyon ngiting basta sa nakatulong siya, kundi ngiting may lihim na tanong sa sarili kung totoo ba ang nakita niya at kung bakit parang kilala siya ng estranghero sa gubat. Nang sumapit ang gabi at humiga siya sa banig, narinig niya mula sa labas ang mahina at pamilyar na himig na parang plauta. Maaaring hangin lang iyon na sumisipol sa siwang ng dingding. Ngunit sa pagitan ng antok at gising, naaninag niya ang liwanag sa gilid ng itsura ni Marlon, ang tila imbitasyon at babala sa iisang tingin. Sa umagang kasunod, bago pa man tuluyang luminaw ang araw. Naisip ni Joy na kulang pa ang halamang kanyang nakuha at baka kailanganin ni Nico ng dagdag. Naisip din niyang makabubuti kung titingnan niya ang iba pang halaman para sa baon ng mga bata sa eskwela. Ngunit sa pinakaloob ng dahilan, may isang kuryosidad na kumakapit sa kanya tungkol sa lalaking nagpakilala sa gitna ng gubat. Sa hapag, halos walang nabanggit si Marco. Pagod ito at abala sa paglista ng utang sa binghi at pataba. Nang magpaalan si Joy na muling dadaan sa gubat para kumpletuhin ang mga halaman,
Tumangulang si Marco. Hindi tumutol, hindi nagtanong. Ito ang nagbigay laya kay Joy at ito ang naging unang hakbang tungo sa pagbubukas ng isang pinto na noon ay hindi niya inakalang gagalawin. Sa isip niya ay malinaw ang payo na narinig. Huwag lalayo sa ilalim ng mga punong may puting ugat. Iwasan ang ilob, umuwi pag sumimangot ang liwanag. Nadagdagan din ng isang dahilan ang kanyang pagbalik. Maaaring kailangan pa ni Nico ng tsaa mamayang gabi at baka may ibang batang kakailangang tulungan. At kung totoo man ang kanyang nasaksihan, kung totoo man ang pangalang binigkas sa hangin, nais niyang malaman kung bakit tila pinili ng kagubatan na may magbantay sa kanyang bawat hakbang. Sa pagitan ng pangangailangan at pagnanais, tahimik niyang naintindihan na hindi na babalik sa dati ang ritmo ng kanyang mga araw. Ang gubat na noon ay malayo at mahiwaga ay unti-unti nang nagiging isang lugar na may pangalan at ang pangalan ay Marlon. Sa paghawak niya sa hawakan ng pinto upang umalis, naramdaman niyang parang may kamay na marahang nagbukas ng landas sa kanyang harap. Hindi para akitin siya, kundi upang ihanda siya sa mga susunod na hakbang na hindi na mapipigilan. Kinabukasan, maagang bumangon si Joy at tahimik na nag-ayos ng mga gamit bago umalis. Hindi niya maipaliwanag kung bakit tila hinahatap ng kanyang mga paa ang landas pabalik ng gubat, kahit na alam niyang dapat ay sapat na ang mga halamang nakuha niya kahapon. Naisip niya na baka mas kailangan pa ni Nico ng dagdag na tsaa, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso ay malinaw ang ibang dahilan. Nais niyang muling makita ang nilalang na nagpakilala bilang si Marlon. Habang inaayos ang kanyang basket at maliit na itak, naramdaman niyang tila may kaba at pananabik na magkahalo. Isang damdaming hindi niya pa nararanasan. Sa loob ng kanilang bahay, nakaupo si Marco at nag-aalmusal. Wala itong inik, nakatutok lang sa kinain at sa isipin tungkol sa bukid. Nang magpaalam si Joy na muli siyang pupunta sa gubat para maghanap ng dagdag na halaman, tumango lamang si Marco. Walang tanong, walang pag-aalinlangan at walang bakas ng interes sa kanyang tinig. Sa isip ni Joy, iyon na marahil ang dahilan kung bakit mas madali para sa kanya ang magtungo roon. Sapagkat sa kanilang tahanan, tila wala namang nakapapansin sa kanya. Sa kanyang paglalakad papasok ng gubat, muling bumungad ang malamig na simoy ng hangin na may halong bango ng mga halamang di niya kilala. Ang liwanag ng araw ay sumasayaw sa mga sanga at bawat hakbang niya ay tila sinusundan ng mga mata mula sa mga anino. Hindi siya sigurado kung ito ba'y imahinasyon lamang o sadyang may mga nilalang na nakamasid sa bawat kilos niya. Sa pagdaan niya sa mga punong may puting ugat, naalala niya ang paalala ni Marlon na huwag lalayo roon. Kaya't maingat siyang naglakad, binibilang ang bawat puno at sinisigurong nasa tamang landas siya. Habang mas lumalalim ang kanyang paglakad, naramdaman niya ang biglang pagtigil ng paligid. Tahimik ang mga ibon at maging ang kaluskos ng mga insekto ay nawala. Doon niya narinig muli ang mahinang himig ng plauta, pamilyar at nakapapawi ng kaba. Napahinto siya at tumingin sa paligid at mula sa pagitan ng mga puno ay muling sumilip ang anyo ni Marlon. Nakasuot ito ng damit na tila hinabi mula sa mismong liwanag ng araw na dumadaan sa mga dahon. Ang buhok niyang maitim ay bahagyang nahuhulog sa kanyang noo at ang mga mata niya ay kumikislap na parang alon ng ilog sa ilalim ng buwan. Hindi man lumapit agad, ramdam ni Joy ang katahimikan at kapangyarihan sa presensya niya. "Bakit ka muling bumalik?" tanong ni Marlon. Ang boses ay kasing lambing ng hangin dumaraan sa dahon. Hindi agad nakasagot si Joy. Ngunit inamin niya sa kanyang sarili na hindi lamang halamang gamot ang nagtulak sa kanyang paa pabalik. "May kailangan pa akong kunin," sagot niya, pilit na ginagawang makatwiran ng kanyang pagdating.
Ngunit hindi nakaligtas sa kanya ang paraan ng tingin ni Marlon na tila alam ang mga salitang hindi niya binibigkas. Hindi lahat ng dahilan ay kailangang bigkasin, mahinan sabi ng engkanto, bago ito lumapit ng ilang hakbang. Sa paglapit niyang iyon, naramdaman ni Joy ang kakaibang init na dumaloy sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na matagal na niyang hindi nararamdaman, kahit pa araw-araw niyang kapiling ang kanyang asawa. Lumapit si Marlon at inabot ang isang maliit na sanga na puno ng berdeng dahon. Ito ang hinahanap mo, sabi niya. Makakatulong ito hindi lamang sa lagnat kundi pati sa pag-alis ng sakit ng ulo. Ngunit higit pa roon, ito'y may kakayahang magpagaan ng loob ng sinumang iinuman. Inabot iyon ni Joy at hindi niya mapigilang titigan ang kanyang mga kamay. Malinis, mahaba ang mga daliri, at tila nagliliwanag ang balat sa ilalim ng araw. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng hiya at pilit na ibinalik ang tingin sa paligid. Salamat, mahina niyang tugon. Hindi ko alam kung paano ka makakalimutan ng gubat, sagot ni Marlon, at sa unang pagkakataon, may bigat ang kanyang tinig. Ngunit dapat mong maunawaan, Joy, na bawat oras na magkasama tayo, lalo kang inilalapit sa isang mundong hindi na mababalikan. Hindi agad na intindihan ni Joy ang ibig niyan sabihin, ngunit bago pa siya makapagtanong, biglang lumakas ang hangin at nagsimulang umindak ang mga puno. Para bang may mga matang nakamasid at nagbabadya ng panganib. Umalis ka na muna, sabi ni Marlon. Mas mahigpit ang tinig. Hindi pa oras para sa'yo na makilala ang lahat ng lihim ng kagubatan. Naglakad pabalik si Joy. Mahigpit ang hawak sa basket at sa mga halamang iniabot sa kanya. Habang naglalakad siya, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga salita ng engkanto. Ano ang ibig sabihin nito na hindi na mababalikan ang kanyang mundo? Ano ang nakataya sa bawat hakbang niyang papasok sa gubat? Pagdating sa bahay, nadatnan niya si Marco na nakaupo sa harapan ng mesa, tila pagod at balisa. Nang ibigay ni Joy ang tsaa kay Aling Tasing para kay Nico, nakatanggap siya ng pasasalamat, ngunit kasabay nito ay ang mga mata ng ilang kapitbahay na tila mapanuri. Isa sa mga ito ay nagsabi ng marahan biro, ngunit may halong pagdududa. Madaling araw ka na namang naglalakad sa gubat, Joy. Hindi ba't delikado roon? Baka kung sino pa ang makasama mo. Napahiya si Joy at hindi na lang sumagot. Alam niyang nagsisimula ng kumalat ang mga bulong-bulungan. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa tabi ni Marco, hindi niya mapigilang isipin si Marlon at ang paraan ng kanyang pagtitig. Ramdam niyang may nagbago na. Ang gubat ay hindi na lamang isang lugar ng halaman at gamot. Isa na itong daan patungo sa isang mundo na puno ng hiwaga, panganib at damdaming hindi niya pa kailanman hinaharap. Sa kanyang dibdib, unti-unti nang tumitibay ang kabatiran na ang kanyang tahimik na buhay ay hindi na kailanman babalik sa dati, sapagkat ang unang binhi ng pagbabago ay tumubo na sa kanyang puso. Sa mga sumunod na araw, pilit na iwinaksi ni Joy sa kanyang isipan ang alaala ng muling pagkikita nila ni Marlon. Ngunit tila baga mas lalo lamang itong humahabol sa kanya. Kapag siya'y nag-iigib sa poso, naririnig niya ang tilang mahinang himig ng plauta sa hangin. Kapag siya'y nagluluto ng hapunan, bigla na lamang sumasagi sa kanyang alaala ang anyo ng mga matang matalim at maamo sa parehong pagkakataon. At sa gabi, bago siya dalawin ng antok, bumabalik sa kanya ang mga salitang pinitiwan ng engkanto na sa bawat sandali ng kanilang pagkikita, siya'y unti-unting inilalapit sa isang mundong hindi na mababalikan. Hindi niya maintindihan ang bigat ng mga salitang iyon, ngunit ramdam niyang may katotohanang nakabaon sa likod nito. Isang hapon, matapos niyang tulungan si Aling Tasing sa pagluluto, napilitan si Joy na muling pumasok sa gubat. Sabi ng isang bata na si Nico ay muling nilagnat at kailangan nila ng dagdag na halamang gamot. Dala-dala ang kanyang basket, nagpaalam siya kay Marco na nooy abala pa rin sa mga tala ng utang at hindi man lamang nagbigay ng pansin sa kanya. Sa kanyang paglalakad,
Tila naging pamilyar na sa kanya ang landas. Hindi na siya kasing kaba ng dati at may bahagyang kapanatagan sa kanyang dibdib na baka muling makita si Marlon. Ngunit kasabay nito, may pangamba rin dahil alam niyang mas marami ng mata sa baryo ang nagbabantay at nagbubulong tungkol sa kanya. Habang pumipitas siya ng dahon malapit sa mga punong may puting ugat, bigla niyang naramdaman ang presensya. Hindi na siya nagulat nang lumitaw si Marlon mula sa anino ng mga puno. Tahimik lamang itong tumingin sa kanya, ngunit sa pagkakataong iyon, nagpakita siya ng pan-aalinlangan. Joy, wika niya, hindi ligtas ang mga oras na ito. May mga nilalang sa gubat na nagsisimula ng magtaka kung bakit palagi kang narito. Tumiting siya kay Marlon at sa kanyang mga mata ay nakita niya ang pag-aalala. Bakit mo ako pinoprotektahan? Tanong niya, halos pabulong. Samantalang alam mong bawal sa inyong lahi na lumapit sa tulad ko. Sandaling natahimik si Marlon. Sa kanyang paghinga, tila nagdadalawang isip siyang magsabi ng totoo. Dahil sagot niya sa wakas, sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, naramdaman kong may isang mortal na tunay na nakaririnig sa tinig ng kagubatan. Hindi mo lang kinukuha ang kailangan mo, kundi iginagalang mo ang lupa at ang mga ugat. At higit doon, ikaw lamang ang nagdala ng init na nakalimutan ko na. Hindi nakasagot si Joy. Ang puso niya ay biglang gumilis ang tibok at hindi niya maipaliwanag kung bakit. Ngunit bago pa man sila makapag-usap ng mas malalim, isang kaluskos ang dumating mula sa di kalayuan. Biglang tumigil si Marlon at kumapit sa kanyang braso. Kailangan mong umalis, mariin niyang wika. May paparating. Agad na tinulungan siya ni Marlon na makahanap ng ligtas na daan pabalik. Ngunit hindi pa sila nakalalayo nang biglang lumitaw ang isang tao mula sa likod ng mga puno. Isa sa mga kapitbahay nilang si Andoy, isang kilalang tsismoso sa baryo. Ang nakakita sa kanila, hindi ito nakalapit ng husto. Ngunit sapat na ang kanyang nakita upang makapagtanim ng kwento. Agad siyang tumalikod at nagmamadaling bumalik sa baryo. Natigilan si Joy, nanlalamig ang kanyang katawan. Alam niyang kung anuman ang nakita ni Andoy, tiyak na ikakalat nito sa iba. Ano ang gagawin ko? Mahina niyang tanong, halos nanginginig ang boses. Pinisil ni Marlon ang kanyang kamay bago siya iniwan sa gilid ng ligtas na landas. Magpakatadag ka, Joy. Hindi pa ito ang katapusan. Ngunit kailangan mong paghandaan ang mga susunod na araw. Pag-uwi niya, totoo nga ang kanyang kinatatakutan. May mga bulungan na agad siyang narinig mula sa mga kababaihan na naglalabas sa poso. Nakikita raw si Joy na may kasamang lalaki sa gubat, bulong ng isa. Hindi si Marco iyon, sino kaya? Dagdag pa ng isa, sabay buntong hininga at ngiting puno ng duda. Nang gabing iyon, nanatiling tahimik si Marco, ngunit ramdam ni Joy na iba ang titig nito. Hindi ito nagsalita ng direkta, ngunit sa malamig nitong tingin ay naroon ang binhi ng pandududa. Habang nakahiga siya, nakatingin sa kisame ng kanilang maliit na bahay, naramdaman ni Joy ang bigat ng sitwasyon. Sa isang banda, ayaw niyang mawala ang pag-asa at ginhawang dala ng presensya ni Marlon. Ngunit sa kabilang banda, alam niyang nagbabanta na ang panganib, hindi lamang sa kanyang pangalan, kundi sa kanyang pamilya. Ang baryo ay hindi mapapatahimik ng tsismis lamang. Sa tuwing may kwentong naiiba, ito'y nagiging apoy na mabilis na lumalaki. At kapag nalaman ni Marco, maaaring mas masakit at mas mabigat pa ang kahihinatnan. Ngunit kahit na puno ng takot at pag-aalala ang kanyang puso, hindi niya rin maipaliwanag kung bakit sa gitna ng lahat ng iyon ay naroroon din ang pananabik. Sa bawat anino at ihip ng hangin, inaasahan niyang maririnig muli ang himig ng plauta. Ang kanyang mundo ay unti-unti nang nagbabago. Ang katahimikan ng dati niyang buhay ay napalitan ng tensyon, hiwaga at damdamin na hindi niya pa kailanman naranasan. At kahit alam niyang ang lahat ay delikado, alam din niyang hindi na niya kayang iwasan ang paglalakbay na kanyang sinimulan. Sa kanyang dibdib,
Nakaukit na ang isang lihim na hindi niya na muling maitatahan. Nasa gitna ng kagubatan at sa piling ng isang engkanto, nakatagpo siya ng pakiramdam na matagal na niyang hinahanap. Sa mga sumunod na araw, hindi mapakali si Joy. Sa bawat galaw niya sa baryo, ramdam niyang may mga matang nakamasid. Ang mga bulungan ng mga kababaihan ay hindi na lang basta biro kundi nagiging malinaw na paratang. Tuwing siya'y dumaraan sa poso o sa tindahan, naririnig niya ang mga tinig na nagsasabing siya raw ay may nakikitang ibang lalaki sa gubat. May ilan pang nagsasabing engkanto ang kanyang kaulayaw at may iba namang nagbibintang na siya'y hindi tapat kay Marco. Bagamat pilit niyang iwinawaksi ang mga salitang ito, hindi niya maiwasang maramdaman ang bigat sa kanyang dibdib. Sa bahay, nagsimula na ring maging malamig ang pakikitungo ni Marco. Hindi na ito katulad ng dati na bagamat tahimik ay hindi gaanong mapanghusga. Ngayon, tila ba bawat kilos ni Joy ay sinusuri nito. Kapag bumabalik siya mula sa gubat, napapansin niyang nakatitig ito ng matagal, parang naghihintay ng pagkakamali. Isang gabi, habang sila'y sabay na naghahapunan, bigla na lamang nagsalita si Marco. "Joy, bakit ba lagi kang nasa gubat? Hindi ka ba nataakot o baka may dahilan ka na hindi ko alam?" Ramdam ni Joy ang pait sa boses ng kanyang asawa at bagamat gusto niyang ipaliwanag ang lahat, napipi siya. Hindi niya masabi ang tungkol kay Marlon, hindi lamang dahil sa takot na baka lalo siyang hindi paniwalaan, kundi dahil sa sarili niyang pagkalito sa damdaming nagsisimulang tumubo sa kanyang puso. Kinabukasan, nagpasya si Joy na muling magtungo sa gubat. Ngunit sa pagkakataong ito, dala niya ang bigat ng lahat ng bulong-bulungan at ang malamig na titig ng kanyang asawa. Sa kanyang paglalakad, dama niya ang bigat ng bawat hakbang. Ngunit kasabay nito ay naroroon ang kuryosidad at pananabik. Nang makarating siya sa may mga punong may puting ugat, hindi siya naghintay ng matagal. Mula sa anino, lumitaw si Marlon. Nakasuot ng parehong kasuotan na tila hinabi mula sa liwanag. Ngunit hindi gaya ng dati, may lungkot sa kanyang mga mata. "Joy," marahang wika ni Marlon, "hindi na ligtas para sa iyo ang palagiang pagpunta rito. Maraming matang nakamasid. Hindi lamang sa baryo, kundi pati na rin sa loob ng kagubatan. Ang iyong pangalan at dangal ay nagsisimula ng madungisan at ako'y nakikita bilang dahilan nito." Tumigil siya at tumipig ng diretso sa mga mata ni Joy. "Ngunit higit pa riyan, kailangan mong malaman ang katotohanan. Ang pakikisalamuha ko sa iyo ay hindi basta simpleng pagkakaibigan. May batas sa aming lahi. Bawal kaming umibig sa mortal at higit na bawal kung ang mortal ay may asawa na. Kapag nagpatuloy tayo, hindi lamang pangalan mo ang nakataya, kundi pati ako. Unti-unting mauubos ang aking lakas at maaring ako'y tuluyang maglaho." Arang bumigat ang mundo kay Joy sa mga salitang iyon. Hindi niya inaasahan na ganoon kalalim ang nakataya. Hindi lamang pala siya nanganganib na masira sa mata ng baryo at ng kanyang asawa, kundi pati ang buhay ni Marlon ay maaaring mawala. "Bakit mo pa ako nilalapitan kung alam mong ito ang magiging kapalit?" tanong niya, puno ng pagkalito. Ngunit sa halip na sumagot agad, marahang lumapit si Marlon at inilapat ang kanyang palad sa dibdib ni Joy sa tapat ng kanyang puso. "Dahil hindi ko kayang pigilan ang sarili ko. Sa tuwing naririto ka, nararamdaman kong buhay ako sa paraang matagal ko nang nakalimutan." Napapikit si Joy sa kanyang mga sinabi. Ang kanyang puso ay biglang kumirot, hindi lamang dahil sa takot, kundi dahil sa pag-amin na siya man ay nakararamdam ng kakaibang init sa presensyang ito. Ngunit bago pa niya masagot ang damdamin, isang malakas na kaluskos ang narinig mula sa di kalayuan. Muli siyang kinabahan sapagkat sa pagkataong ito, hindi lamang hayop o insekto ang nagdulot ng ingay. May mga yabag ng taong papalapit. Agad siyang hinawakan ni Marlon sa kamay at iginiya palayo. "Kailangan mong umalis, Joy.
Kung sino man iyon, hindi ka dapat makita nila na kasama ako. Mabilis silang lumakad hanggang makarating sa isang ligtas na landas. Dito, binitiwan ni Marlon ang kamay niya, ngunit nanatili ang titig na puno ng pangungusap. Alalahanin mo, hindi ko nais na ilagay ka sa panganib. Ngunit ang ating mga puso ay nasa gitna ng apoy. Kailangan mong maging handa sa mga susunod na mangyayari. Pag-uwi ni Joy, nadatnan niya si Marco sa harap ng kanilang bahay. Nakahalukip-kip ang mga braso at naamasid sa kanya. Mula ka na naman sa gubat? Anong nito? Malamig ang boses. Hindi siya simagot agad at sa kanyang katahimikan ay lalo lamang tumindi ang hinala ng kanyang asawa. Mag-ingat ka, Joy, dagdag nito, dahil hindi lahat ng lihim ay nananatiling nakatago. Sa gabing iyon, nakahiga si Joy ngunit hindi mapakali. Naaalala niya ang bawat salita ni Marlon, ang bawal na pag-ibig, ang kapalit na kapangyarihang unti-unting mawawala, at ang panganib na nakaamba sa kanilang dalawa. Kasabay nito ay ang mga bulong-bulungan ng baryo at ang malamig na titig ni Marco. Ang lahat ng iyon ay nagsama-sama at bumigat sa kanyang puso. At sa gitna ng dilim, alam niyang hindi na ito basta simpleng pagkikita sa gubat. Ang kanyang mga hakbang ay nagbukas na ng isang pintuan na hindi na niya maisasara at sa likod nito ay ang katotohanang kailangang harapin. Na sa gitna ng bawal at panganib, naroon ang kanyang damdaming hindi na niya maitatanggi. Lumipas ang ilang araw na pilit iniiwasan ni Joy ang gubat. Hindi dahil hindi niya nais makita si Marlon, kundi dahil ramdam niyang papalalim na ang gulo sa kanyang paligid. Ang mga bulong-buluman sa baryo ay hindi na basta kwento sa tabi-tabi. Kapag siya'y dumaraan, tumitigil ang mga usapan ng mga tao at nag-iiwan ng mga titig na puno ng tanong at pagdududa. Ang kanyang asawa na si Marco ay hindi na rin katulad ng dati. Kung noon ay tila walang pakialam, ngayon ay palaging nakabantay. May malamig na katahimikan sa kanilang bahay, isang katahimikang mas mabigat kaysa sa kahit anong sigawan. Sa bawat hapunan, ramdam ni Joy na pinagmamasdan siya ni Marco, naghihintay ng pagkakamali. Isang gabi, habang nag-aayos si Joy ng kanilang hihigaan, bigla na lamang nagsalita si Marco. Joy, aniya, naririnig ko na marami kang nakakasama sa gubat. Sabi nila may nakikita silang lalaki. Sabihin mo nga sa akin, sino siya? Halos malaglag ang mga kamay ni Joy sa kanyang hawak na kumot. Nanuyo ang kanyang lalamunan at hindi niya alam kung ano ang dapat sagutin. Alam niyang anumang salita ang kanyang bitawan ay maaaring ikapahamak niya. Mga tsismis lang yun. Mahinang tugon niya, pilit pinapakalma ang sarili, ngunit hindi na kumbinsido si Marco. Nakita niya ang bigat ng titig ng kanyang asawa at sa ilalim nito ay may apoy ng galit at selos na unti-unting nagiging mas malinaw. Kinabukasan, natpasya si Joy na muling pumasok sa gubat. Hindi na niya kaya ang bigat ng kanyang nararamdaman. Kailangan niyang makita si Marlon. Kailangan niyang marinig mula rito ang katiyakan na hindi siya nag-iisa. Sa kanyang paglalakad, mas mabilis ang tibok ng kanyang puso, hindi lamang sa takot na baka may makakita sa kanya, kundi sa pag-asang muli siyang haharapin ng nilalang na tanging nakapagpapagaan ng kanyang dibdib. Nang marating niya ang lugar ng mga punong may puting ugat, naroon si Marlon. Tila ba hinihintay talaga siya. Sa kanyang anyo, may lungkot ngunit may kasamang ngiti ng pagkilala. Joy! Bungad niya. Alam kong darating ka. Nararamdaman ko ang bigat sa iyong puso. Ngunit kailangan mong maging handa. Ang mga mata ng iyong asawa ay hindi na bulag. Malapit na niyang matuklasan ang lahat. Hindi napigilan ni Joy ang kanyang sarili. Lumapit siya at sa unang pagkakataon, hinayaan niyang ilapit ang kanyang noo sa balikat ni Marlon. Naramdaman niya ang init ng kanyang presensya. At para sa isang sandali, nawala ang lahat ng bigat. Hindi ko alam ang gagawin. Mahinang bulong niya. Pakiramdam ko'y nag-iisa ako sa lahat ng ito. Hinaplos ni Marlon ang kanyang buhok.
at sa tinig na puno ng tapang at lambing ay sinabi, "Hindi ka nag-iisa. Ngunit kailangan mong pumili kung saan ka tatayo. At anuman ang piliin mo, narito ako." Ngunit sa kanilang sandaling iyon ng katahimikan at pag-amin, may aninong dumarating. Mula sa malayo, isang sigaw ang pumunit sa hangin. "Joy!" Isang pamilyar na tinig, malakas at puno ng galit. Mabilis silang naghiwalay at nakita nilang si Marco ay papalapit, nakatayo sa gilid ng landas. Ang mga mata ay nag-aapoy sa selos at puot. "Ano ito?" sigaw niya. "Ito ba ang ginagawa mo sa likod ko? Habang ako'y nagtatrabaho sa bukid, ikaw pala'y nakikipagtagpo sa iba?" Nanlumo si Joy, hindi alam kung paano magpapaliwanag. Si Marlon na may tahimik na tumindig, hindi umatras, hindi rin umabante. Sa halip tinitigan niya si Marco at nagsalita ng marahan. "Wala akong layuning saktan ang iyong asawa, ngunit hindi ko rin itatanggi na siya'y naging mahalaga sa akin." Lalong nagnitnit si Marco. "Walang engkanto o taong magtatangka na agawin ang asawa ko," sigaw niya, sabay baling kay Joy. "At ikaw, Joy, paano mo nagawang ipahiya ako sa harap ng buong baryo?" Lahat ng bulong-bulungan ay totoo pala. Ang mga salita ni Marco ay parang sibat na tumusok sa puso ni Joy. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipaliwanag na hindi niya sinadyang umibig, na hindi niya pinlano ang lahat ng ito. Ngunit wala siyang tinig na lumabas. Ang tanging nagawa niya ay lumuha at pumikit, umaasang lilipas ang bagyo ng galit. Sa halip na humupa, lalo lamang nangnitnit si Marco. Nilapitan niya si Joy at mahigpit na hinawakan sa braso. "Uuwi ka na ngayon at huwag ka nang babalik dito." Mariin niyang sabi. Sa isang iglap, naramdaman ni Joy ang bigat ng pagpipigil ni Marlon. Tila handa siyang sumalo kung sakaling lalong lumala ang sitwasyon. Ngunit hindi siya kumilos, hindi siya lumaban. Pinili niyang manatiling tahimik. Pinili niyang sundin ang paghatak ng kanyang asawa pauwi, bagamat sa kanyang puso ay nagsisigaw ang salitang hindi niya mabigkas. Ang panaghoy ng isang pusong nahati sa pagitan ng tungkulin at ng damdaming di na kayang itago. Sa gabing iyon, mahaba ang katahimikan sa kanilang bahay. Si Marco ay nakaupo sa gilid, tahimik ngunit malamig, habang si Joy ay nakahiga sa banig, nakatalikod at patuloy na umiiyak ng walang tinig. Sa kanyang isip ay paulit-ulit ang tanong, paano niya haharapin ang kinabukasan kung ang lahat ay unti-unti nang nabubunyag? Alam niyang nagsimula na ang isang labang hindi na niya matatakasan. Isang labang hindi lamang sa pagitan niya at ng kanyang asawa, kundi sa pagitan ng kanyang puso at ng mga paniniwala ng mundong kanyang ginagalawan. Kinabukasan, pilit na bumangon si Joy na parang walang nangyari. Ngunit mabigat ang kanyang mga hakbang at tila wala siyang sigla. Si Marco ay tahimik ngunit malamig ang presensya at sa bawat kilos nito ay ramdam niyang may nagbabadyang panganib. Ang baryo naman ay lalong naging maingay sa mga bulong-buluman. Ang mga tsismis ay kumalat na parang apoy, na si Joy ay madalas nakikitang naglalakad mag-isa sa gubat na may kahaling kwento ng mahiwagang lalaking palaging nasa paligid. May ilan pang nagsabing nakita raw siya mismo kasama ng isang nilalang na hindi tao. Ang mga sabi-sabi ay nagkahalo-halo hanggang sa umabot sa puntong may mga matatanda nang nagbubulong na baka siya ay naakit ng engkanto at kung hindi mapipigilan ay maaring madamay ang buong baryo. Habang nakaupo si Joy sa kanilang maliit na kubo, hindi niya maiwasang mapaiyak. Hindi lamang siya pinaghihinalaan ng asawa, kundi pati ng komunidad na dati ay pinagmumulan ng kanyang lakas. Ang mga taong dati kumakapit sa kanya para humingi ng gamot ay unti-unting lumalayo, parang siya ay isang panganib na dapat iwasan. At sa kanyang isip, paulit-ulit ang tanong, bakit siya napunta sa ganitong sitwasyon? Ang paglapit niya kay Marlon,
ay hindi niya pinlano. At ang damdaming unti-unting sumibol ay hindi niya inasahan. Ngunit ngayon, malinaw na ang lahat ng iyon ay nagdala sa kanya sa bingit ng pagkawasak. Isang gabi, bumuhos ang malakas na ulan. Ang hangin ay humahampas sa kanilang bubong at ang mga kulob ay parang nagbabadya ng masamang pangyayari. Si Marco ay nakaupo sa gilid, nananahimik, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng apoy ng selos at galit. Si Joy naman ay tahimik na nakahiga, hindi makatulog dahil sa bigat ng kanyang damdamin. Biglang may malakas na kalabog mula sa labas. Isang malaking sanga ng puno ang nabali at bumagsak sa kanilang bakuran. Sa isang iglap, sumugod si Joy palabas upang tingnan kung ligtas pa ang kanilang paligid. Sa kanyang pagkabigla, naroon si Marlon, basang-basa sa ulan, nakatayo sa harap ng kanilang bahay, na tila ba handang sumalo ng anumang kapahamakan. Marlon, mahinang sambit ni Joy, halos hindi makapaniwala na naroon ito. Lumapit siya at mahigpit siyang tiningnan ng engkanto. Hindi ako makatiis. Ramdam kong may panganib na paparating. Hindi ko hahayaang mapahamak ka. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala at tapang. Ngunit bago pa man makapagsalita si Joy, biglang bumukas ang pinto at lumabas si Marco. Namutla ito sa galit nang makita ang engkanto sa kanilang harapan. Ayan ka na pala, sigaw ni Marco. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Ikaw ang sumisira sa asawa ko, sa pamilya ko. Tumakbo ito at halos suntukin si Marlon. Ngunit sa isang iglap, kumilos ang engkanto at tinapik ang kanyang balikat. Walang anumang lakas o galaw si Marco na tumalab dito, para bang pinigilan ng isang hindi nakikitang pader. Ngunit hindi gumanti si Marlon. Sa halip, nagsalita siya ng mariin, ngunit kalmado. Hindi ko layuning agawin ang asawa mo, ngunit hindi ko rin maitatanggi ang nararamdaman ko para sa kanya. Hindi ko siya hihilahin palayo kung ayaw niya. Ngunit huwag mo rin siyang ipitin sa takot at pananakit. Lalong nagwingit si Marco. Hinila nito si Joy pabalik. Mahigpit ang pagkakahawak sa kanyang braso. Ikaw, Joy, mariin nitong sabi. Pipiliin mo ba ang isang engkanto kaysa sa asawa mong tao? Huwag mong kalimutan, ang dangal ng babae ay nasa pagiging tapat. Kung magpapatuloy ka pa, itatakwil ka ng buong baryo. Nang mga sandaling iyon, naramdaman ni Joy na halos gumuho ang kanyang mundo. Ang dalawang lalaki sa kanyang harapan ay parang dalawang daigdig na pilit siyang hinihila sa magkaibang direksyon. Sa kanyang dibdib, ramdam niya ang bigat ng kanyang responsibilidad bilang asawa. Ngunit kasabay nito ay ang hindi matatawarang init ng damdaming naramdaman niya para kay Marlon. Isang damdaming matagal na niyang hinanap at ngayon lamang niya natagpuan. Ang ulan ay patuloy na bumuhos at ang katahimikan ng paligid ay napalitan ng tunog ng pagkulog at sigawan. Sa huli, pinili ni Joy na hindi magsalita. Pinikit niya ang kanyang mga mata at hinayaan ang kanyang luha na bumuhos. Sapagkat alam niyang anumang salitang kanyang bitawan ay magpapalalim lamang sa sugat ng lahat. Mabilis na bumalik si Marco sa loob ng bahay. Hila-hila siya habang naiwan si Marlon sa labas, nakatayo sa gitna ng ulan. Ang mga mata ng engkanto ay puno ng lungkot, ngunit hindi nawawala ang apoy ng kanyang paninindigan. Alam niyang hindi pa ito ang katapusan. Alam niyang darating ang araw na hindi nakakayanin ni Joy ang katahimikan at mapipilitan itong pumili ng landas. Kinagabihan, habang si Marco ay mahimbing na natutulog matapos uminom ng alak, si Joy ay nakatulala sa kisame, hindi makatulog. Sa kanyang puso, alam niyang ang kanilang mga sandali ni Marlon ay hindi na basta simpleng lihim. Ang pagkakakita ni Marco, ang tsismis ng mga tao, at ang mismong pag-amin ng engkanto na bawal ang kanilang damdamin ay malinaw na palatandaan na ang lahat ay patungo sa isang mas malaking panganib. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, naroroon ang kakaibang aliw. Ang pakiramdam na sa kabila ng lahat, may isang nilalang na handang lumaban para sa kanya, kahit ang kapalit
ay ang sarili nitong buhay at kapangyarihan. Sa kanyang dibdib, naramdaman ni Joy ang parehong takot at pag-asa. Takot sa kinabukasan, ngunit pag-asa na baka sa kabila ng lahat, mayroong mas malalim na kahulugan ang kanilang pag-ibig. Ngunit sa ngayon, kailangan muna niyang harapin ang katotohanan na siya ay nasa bingit ng pagkawasak at ang kanyang pangalan, dangal at puso ay sabay-sabay na nakataya. Makalipas ang mga sumunod na linggo, lalong tumindi ang bigat na dinadala ni Joy. Hindi na lamang tsismis ang umiikot sa baryo kundi malinaw na paratang. Kapag siya'y pumupunta sa koso upang mag-igib ng tubig, naririnig niya ang malalakas na bulong ng mga kababaihan na tila ba hindi na siya itinuturing na isa sa kanila. Ang ilan ay lantaran na nagsasabing na dungisan na ang kanyang pangalan at may ilan pang nagbabala na baka magdala siya ng kamalasan sa buong baryo. Ang mga mata ng mga matatanda ay puno ng paninisi at maging ang mga batang dati ay masayang lumalapit sa kanya upang magpaturo ng halamang gamot ay biglang lumalayo na parang siya ay may dalang sumpa. Sa bawat pag-uwi niya, naroon si Marco na tahimik ngunit puno ng galit. Ang kanyang mga kilos ay tila laging minamanmanan. Kapag lumalabas siya upang maghanap ng karaniwang dahon o halamang gamot, sinusundan siya nito ng tingin at minsan ay hindi na nagsasalita ng buong araw. Ang katahimikan ni Marco ay mas mabigat kaysa sa galit sapagkat alam ni Joy na sa loob nito'y naglalagablab ang apoy ng selos at pagdududa. Isang gabi, bumalik si Marco na lasing mula sa inuman sa baryo. Naupo ito sa gilid ng hapag at tahimik na tumitig kay Joy. Sabi nila, kasama mo raw ulit ang engkanto. Mariin nitong sabi. Sabi nila, nakita ta nilang magkahawak ng kamay. Natigilan si Joy at hindi nakasagot agad. Pilit niyang ipinaliwanag na wala siyang ginagawang masama. Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Marco. Tumayo ito at bigla siyang hinila sa braso. Ang mahigpit na pagkakahawak ay nag-iwan ng hapdi sa kanyang balat. Huwag mo akong lokohin, Joy, sigaw nito. Kung gusto mong sumama sa kanya, sabihin mo ngayon. Ngunit tandaan mo, hindi ka makakatakas. Ang kahihiyan mo ay kahihiyan ko rin at hindi ko hahayaan iyon. Ang kanyang tinig ay parang nagbabadyang bagyo. Sa mga salitang iyon, ramdam ni Joy na tuluyan na siyang napipiit sa loob ng isang kulungang hindi nakikita. Kinabukasan, hindi na nakayanan ni Joy ang bigat ng kanyang loob. Lumabas siya at naglakad papasok sa gubat, kahit batid niyang maaaring may mga matang sumusunod. Ang kagubatan na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, ngayon ay nagmistulang tanging lugar kung saan siya makakahinga. At doon, sa ilalim ng mga punong may puting ugat, muling nagpakita si Marlon. Nakita niya agad ang pamumula ng braso ni Joy at hindi ito nakaligtas sa kanyang tingin. Lumapit siya at marahang hinaplos ang balat na may bakas ng pagkakahawak. Sinaktan ka niya, marahang sabi ni Marlon, ngunit sa ilalim ng kanyang tinig ay naroon ang matinding galit. Joy, hindi mo na kailangan tiisin ang ganito. Ang puso mo'y hindi alipin. May karapatan kang pumili kung saan ka magiging malaya. Nataluha si Joy sa kanyang mga salita. Alam niyang totoo ang lahat ng iyon, ngunit kasabay ng kanyang mga luha ay ang takot na dala ng kanyang sitwasyon. Paano kung malaman ng lahat? Paano kung ipako nila ako sa kahihiyan? Paano kung mawalan ako ng lugar, hindi lamang sa baryo, kundi pati sa sarili kong mundo? Nanginginig ang kanyang tinig. Ngunit mahigpit ang titig ni Marlon. Ang mga taong nagtatali sa iyo sa takot ay hindi kailanman magiging sandigan. Joy, ang pag-ibig na totoo ay hindi kailanman ipipilit, ngunit ito'y palaging handang lumaban. Kung pipiliin mong manatili, alam kong patuloy kang masasaktan. Ngunit kung pipiliin mo ako, haharapin ko ang lahat ng panganib, kapalit ng iyong kalayaan. Nagtagal ang kanilang pagkikita, ngunit sa bawat saglit ay nararamdaman ni Joy na lalo lamang siyang nalalapit kay Marlon. Sa kanyang presensya, dama niya ang init at pag-aaruga na matagal na niyang hinahanap.
Ngunit sa bawat pag-uwi niya sa kanilang bahay, naroon ang bigat ng tingin ni Marco at ang malamig na hangin ng baryo na puno ng panghuhusga. Ang dalawang mundong ito ay tila ba sabay na humihila sa kanya at siya'y unti-unti nang nauupos sa gitna ng lahat. Isang gabi, muling nagkaroon ng pagtatalo si Joy at si Marco. Hindi na nito napigilan ang galit at sinampal siya, kasabay ng malulupit na salitang nagmarka sa kanyang puso. Ikaw ay wala ng silbi kundi kahihiyan. Kung magpapatuloy ka pa, mawawala ka hindi lamang sa akin kundi sa lahat ng tao rito. Ang mga salitang iyon ay parang mga pako na tumusok sa kanyang pagkatao. Nang siya'y mapaiyak at tuluyang napaupo sa sahig, doon niya naisip na narating na niya ang pinakamababang yugto ng kanyang buhay. Sa mga oras na iyon, ramdam ni Joy na halos wala nang natitirang lakas upang lumaban. Ang kanyang pangalan ay sirang-sira sa baryo. Ang kanyang asawa'y naging isang halimaw ng selos at galit, at ang tanging nagbibigay ng liwanag sa kanya ay isang nilalang na bawal niyang mahalin. Naisip niya kung hindi na lamang kaya siyang maglaho upang matapos na ang lahat ng paghihirap. Ngunit sa kaibuturan ng anyang puso, isang maliit na apoy ang nananatili. Ang apoy na iyon ay nagsasabing hindi pa tapos ang lahat at marahil ay may pag-asa pang bumangon mula sa pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay. Habang siya'y nakahiga ng mag-isa, luhaan at sugatan ang kanyang damdamin. Sumagi sa kanyang isipan ang titig ni Marlon, ang init ng kanyang palad at ang mga salitang binitiwan nito. Sa gitna ng kanyang pagkalugmok, unti-unti niyang naramdaman na ang apoy na iyon ang maaaring magsilbing ilaw tungo sa isang desisyong matagal na niyang kinatatakutan. Ang desisyong pumili ng landas na tunay na magbibigay sa kanya ng kalayaan. Ngunit bago niya magawa iyon, kailangan muna niyang tanggapin na siya'y nasa pinakamababang punto ng kanyang buhay. Isang puntong kung saan wala ng ibang direksyon kundi pataas. Kinabukasan, bumangon si Joy na mabigat ang dibdib at pulang-pula ang mga mata sa kaiyak. Ang sakit ng sinabi at ginawa ni Marco ay sariwa pa sa kanyang isip, ngunit higit doon, naramdaman niyang wala ng kinabukasan ang kanilang pagsasama. Habang nakaupo siya sa gilid ng banig, pinikit niya ang kanyang mga mata at inalala ang mga sandaling kasama si Marlon. Ang paraan ng kanyang pagtitig, ang lambing ng kanyang tinig, at ang lakas ng kanyang loob na ipagtanggol siya laban sa lahat ng panganib. Doon niya napagtanto na kailangan na niyang gumawa ng pasya. Hindi na siya maaaring manatiling tahimik, hindi na siya maaaring mabuhay sa takot at pag-aalangan. Lumabas siya ng bahay ng umagang iyon. Si Marco ay mahimbing pa ring natutulog matapos uminom ng alak, kaya't sinamantala niya ang pagkakataon. Maingat niyang dinala ang kanyang maliit na basket at lumakad patungo sa gubat. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang desisyon. Ngunit kasabay nito ay ang unti-unting pagbalik ng lakas sa kanyang dibdib. Ang mga dahon ay kumakaluskos sa kanyang paligid at ang malamig na simoy ng hangin ay tila ba nagbubulong sa kanya na tama ang kanyang ginagawa. Pagdating sa lugar kung saan naroon ang mga punong may puting ugat, muli niyang nakita si Marlon. Sa pagkakataong ito, nakasuot siya ng mas maringal na anyo. Parang naahabi sa liwanag ng umaga ang kanyang kasuotan. Nang makita siya ni Joy, agad itong lumapit at tinanong, "Ano ang nangyari? Bakit namumugto ang iyong mga mata?" Hindi na nakapagpigil si Joy. Mula sa kanyang mga labi ay lumabas ang lahat ng sakit. Ang pananakit ni Marco, ang panghuhusga ng baryo, at ang bigat ng kanyang puso na tila ba hindi na kayang magpatuloy. Pinakinggan siya ni Marlon ng buong puso at sa bawat luha na bumabagsak, hinahaplos niya ang kanyang likod, nagbibigay ng lakas at katiyakan. "Hindi ka nag-iisa, Joy," wika ni Marlon. "Matagal na kitang pinagmamasdan at nakikita kong hindi mo na kailangang tiisin ang lahat ng ito. Panahon na para piliin mo ang buhay na nararapat sa iyo."
Tumitig siya ng diretsyo sa mga mata ni Joy at sa sandaling iyon, para bang huminto ang mundo. Kung nanaisin mo, handa akong lumaban para sa iyo. Kahit nakapalit nito ay ang aking sariling kapangyarihan. Ngunit kailangan kong marinig mula sa iyo mismo. Nais mo ba ng kalayaan? Tahimik si Joy sa loob ng ilang sandali. Ang kanyang isip ay naglalaban-laban ang bigat ng kanyang tungkulin bilang asawa laban sa apoy ng damdaming matagal nang naglalagablab sa kanyang puso. Ngunit sa huli, marahan niyang tumamo. Oo, Marlon, nais kong lumaya, nais kong piliin ang sarili kong kapalaran. Sa kanyang sagot, tila nagliwanad ang mukha ng engkanto. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay at mahigpit na idiniin ang titig. Kung ganoon, kailangan nating maghanda. Hindi magiging madali ang mga susunod na araw. Ang iyong asawa ay hindi basta-basta susuko at ang baryo ay lalaban para sa kanilang paniniwala. Ngunit kung tatayo ka sa tabi ko, magagawa nating harapin ang lahat. Sa mga sumunod na oras, pinag-usapan nila ang kanilang gagawin. Ipinaliwanag ni Marlon na kailangan nilang maging maingat sapagkat hindi lamang ang mga tao ang kanilang haharapin, kundi pati na rin ang mga nilalang ng kagubatan na tutol sa kanilang pag-iibigan. Ang aming lahi ay hindi sang-ayon sa pagmamahal ng isang engkanto sa isang mortal, lalo na kung ito'y may asawa na. Ngunit may mga paraan upang labanan iyon. Kailangan lamang natin ng tapang at pagtitiyaga. Habang nakaupo sila sa ilalim ng punong malalaki ang ugat, ramdam ni Joy na unti-unti siyang nagkakaroon ng lakas. Ang takot na matagal na niyang pinasan ay nagsimulang mabawasan. Sa halip, napalitan ito ng matinding determinasyon. Alam niyang hindi magiging madali ang lahat. Ngunit para sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hawak niya ang kanyang kapalaran. Pag-uwi niya sa kanilang bahay, sinalubong siya ng malamig na titig ni Marco. Saan ka na naman galing? Tanong nito, puno ng pagdududa. Ngunit sa halip na matakot, marahan lamang siyang ngumiti. Nagpunta ako kung saan ako malaya, sagot niya, at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tapang sa kanyang tinig. Hindi pa tapos ang lahat at alam niyang darating ang oras ng pinakamalaking pagsubok. Ngunit na yon, siya'y handa na. Sa kanyang puso, naroroon ang binhi ng plano at paghahanda. At sa bawat tibok ng kanyang dibdib, naririnig niya ang tinig ni Marlon na nagsasabing hindi siya nag-iisa. Ang kanilang laban ay magsisimula pa lamang, ngunit ang unang hakbang ay malinaw na. Ang pagpili ni Joy ng sarili niyang landas, kahit na ang kahulugan nito ay pakikipagtuos sa lahat ng puwersa ng mundo na tutol sa kanilang pag-ibig. Mula nang tanggapin ni Joy ang katotohanan sa kanyang puso at piliin ang sariling kalayaan, nagsimulang magbago ang kanyang pananaw sa lahat ng bagay. Ang gubat na dati pinagmumula ng takot at tsismis para sa kanya ay naging kanlungan ng pag-asa. Sa bawat pagkakataong nakakatatas siya mula sa malamig na titig ni Marco at sa mapanghusgang mata ng baryo, naroon si Marlon na naghihintay handang magbigay ng lakas at katiyakan. Ngunit habang lumalalim ang kanilang ugnayan, lalo ring lumalakas ang mga bulong at paninira laban kay Joy. May mga kapitbahay na lantaran ng nagsasabing siya ay isinumpa, na ang kanyang katawan at kaluluwa ay bihag ng isang engkanto. Ang ilan na may nagbabantang isusumbong siya sa mga nakatatanda upang pag-usapan sa harap ng lahat. Sa kabila ng lahat ng ito, lalo pang lumakas ang loob ni Joy. Ang bawat hapdi ng salita at tingin ay nagiging gatong upang pagtibayin ang kanyang paninindigan. Sa tuwing nakikita niya si Marlon, napapawi ang lahat ng takot. Ngunit sa kabilang banda, ramdam din niyang hindi niya maaaring ipagpatuloy ang ganitong palihim na pagkikita. Isang gabi, habang magkaharap sila sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagsalita si Joy. Marlon, hindi na ako pwedeng manatili sa ganitong kalagayan. Araw na lumilipas ay mas nagiging napanganib.
At alam kong hindi lang ako ang nadadamay. Ikaw man ay nasasaktan dahil dito. Kailangan nating harapin ang lahat ng ito. Mahabang katahimikan ang bumalot bago sumagot si Marlon. Alam ko, Joy, at matagal ko nang hinihintay na marinig ang salitang iyan mula sa iyo. Ngunit bago tayo humarap, kailangan mong maintindihan na hindi lamang ang iyong asawa o ang baryo ang kalaban natin. Maging ang aking sariling lahi ay tutol sa ating damdamin. Kapag natuklasan nilang hindi ko tinalikuran ang pagmamahal na ito, maaari nila akong parusahan. Maaaring bawian ako ng kapangyarihan o tuluyang itaboy mula sa kanilang mundo. Ngunit kung pipiliin mong manatili sa tabi ko, handa akong tanggapin ang lahat ng iyon. Napaluha si Joy sa mga sinabi ng engkanto. Naramdaman niya ang bigat ng kapalit na maaaring harapin ni Marlon. Ngunit kasabay ng lungkot ay naroon din ang tiyak na pagnanais na hindi na umatras. Hindi kita hahayaan na lumaban mag-isa, mariin niyang tugon. Kung haharap tayo, sabay nating haharapin. Hindi ako babalik sa takot. Sa pagkakataong iyon, mas mahigpit silang naghawak kamay. Parang dalawang kaluluwang matagal nang naghanap ng katuwang at sa wakas ay natagpuan ang isa't isa. Ngunit sa baryo, iba ang nagaganap. Lalong dumalas ang mga pagtitipon ng mga tao upang pag-usapan ang nangyayari. Ang mga matatanda ay nagbabala na kapag hindi naagapan ang di umano'y sumpa ni Joy, maaaring madamay ang buong pamayanan. Ilan pa na nagsabing nararapat siyang itakwil o palayasin upang matapos na ang kahihiyan. Dumating pa ang isang gabi na si Marco mismo ang nagpakain ng tsismis sa lahat. Hayagang sinasabi na nakita niya si Joy na niyayakap ng engkanto sa gitna ng ulan. Ang kanyang tinig ay puno ng pait at galit at ang mga taong nakikinig ay lalong nahikayat na magsagawa ng hakbang. Sa mga oras na iyon, unti-unti nang nauunawaan ni Joy na ang kanilang laban ay hindi na maiiwasan. Sa kanyang puso, naroroon ang kaba, ngunit higit sa lahat, naroroon din ang determinasyon. Pinag-isipan nilang mabuti ni Marlon kung paano haharapin ang lahat. Kinailangan nilang maghanda, hindi lamang sa mga salita, kundi pati na rin sa posibleng karahasan. Kailangan mong maging matatag, Joy, paalala ni Marlon. Darating ang araw na ikaw mismo ang kakailanganing magsalita. Hindi ako maaaring lumapit sa kanila nang ako lamang. Kailangang iparinig mo ang iyong tinig sapagkat ikaw ang may karapatang pumili ng iyong landas. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ni Joy ang pagtaas ng ensyon. Ang mga tao sa baryo ay tila naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang magkaisa laban sa kanya. Si Marco naman ay hindi na rin nakukontento sa mga salita. Minsan, kapag siya ay lasing, nagbabanta itong ipapahamak siya kung hindi siya susunod. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi na natinag si Joy. Sa kanyang isipan, malinaw na ang desisyon, haharapin niya ang lahat ng may tapang at hindi natatakas. Isang gabi, muling nagtagpo sina Joy at Marlon sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hindi na yung katulad ng mga nauna nilang pagkikita na puno ng kaba at pagtatago. Sa pagkakataong ito, may malinaw na apoy sa kanilang mga mata. Ang oras ay dumarating na, sabi ni Marlon. Nararamdaman ko na malapit nang sumabog ang lahat. Kailangan handa tayo. Tumango si Joy, mahigpit ang kapit sa kanyang kamay. Handa na ako. Ano man ang mangyari, hindi na ako babalik sa katahimikan. Mas gugustuhin kong harapin ang apoy kaysa manatili sa anino. At doon nagsimula ang tunay na paglalakbay ng kanilang mga puso tungo sa pinakamalaking laban ng kanilang buhay. Sa pagitan ng mga bulong-bulungan at panghuhusga, sa harap ng selos at puot, at sa kabila ng mga sumpa ng dalawang mundo, ang pag-ibig nila ay patuloy na lumalaban. Ngunit kasabay ng tapang na iyon ay ang malinaw na babala na ang apoy na kanilang haharapin ay maaaring sumunog sa lahat at walang katiyakan kung sino ang matitira kapag dumating na ang huling oras ng pagpili.
Dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan na tila matagal nang hinihintay ng kapalaran upang ilantad ang lahat. Sa baryo, nagtipon-tipon ang mga tao sa gitna, hawak ang mga sulo at may halong kaba at galit sa kanilang mga mukha. Ang mga matatanda ay nagpasya na panahon nang harapin ang itinuturing nilang sumpa, ang relasyon ni Joy sa engkantong si Marlon. Si Marco mismo ang nanguna, dala ang matinding selos at galit na nag-udyok sa mga tao upang humingi ng hustisya. Habang nagtitipon ang lahat, naramdaman ni Joy ang panginginig ng kanyang katawan. Alam niyang dumating na ang oras na hindi na niya matatakasan. Sa kanyang dibdib, bumibilis ang tibok ng kanyang puso, ngunit kasabay nito ay may kakaibang tapang na sumisibol. Habang binubuo niya ang lakas ng loob, lumapit si Marlon mula sa gilid ng kagubatan. Ang kanyang anyo ay mas matingkad kaysa dati at ang liwanag ng buwan ay tila nagbibigay sa kanya ng kakaibang kapangyarihan. Ngunit hindi siya nagpakita upang manakot, bagkus ay upang ipaglaban ang kanilang nararamdaman. Huwag kayong matakot, wika niya ng marahan ngunit mariin habang nakapingin sa mga tao. Wala akong layuning sirain ang inyong baryo. Ang tanging kasalanan ko ay ang mahalin ang isang mortal na nagbigay ng liwanag sa aking puso. Ngunit bago pa man makapagsalita si Joy, sumugod si Marco, dala ang pait at puot. Walang engkanto o sino mang makakakuha ng asawa ko. Sigaw nito. Joy, pumili ka ngayon din sa harap ng lahat. Ako ang taong pinakasalan mo o siya, ang nilalang na walang karapatang agawin ka sa akin. Ang sigaw ni Marco ay nag-udyok ng kaguluhan sa mga tao. Ang ilan ay sumang-ayon. Ang ilan ay natigilan. Ngunit lahat ay naghintay ng sagot ni Joy. Nanginginig si Joy, ngunit sa halip na matakot, marahan siyang lumapit sa gitna. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit malinaw ang kanyang tinig. Hindi ako alipin ng kasalan na puno ng pananakit at takot. Ang pagmamahal ay hindi dapat kulungan. At kung ang ibig ninyong tawaging kasalanan ay ang pumili ng taong tunay na nagmamahal sa akin, kung ganoon ay tatanggapin ko ang lahat ng paratang. Sa kanyang pag-amin, umingay ang buong baryo. Ang ilan ay nagsisigaw ng galit. Ang ilan ay hindi makapaniwala sa tapang ng kanyang tinuran. Si Marco ay lalong nagnit-ngit at sa galit ay kinuha nito ang matalim na itak mula sa gilid ng kanilang kubo. Kung ganoon, dito na matatapos ang lahat. Sigaw nito. Mabilis na sumugod si Marco kay Marlon, handang tamaan ng sugat ang engkanto. Ngunit hindi siya nakalapit. Sa isang iglap, tumindig si Marlon at kumalat ang liwanag mula sa kanyang mga palad. Isang aninong tila mula sa mismong kagubatan ang bumalot kay Marco at itinulak siya palayo. Bumagsak ito sa lupa, nanginginig sa galit at pagkatalo. Ang mga tao ay napaatras, natakot at namangha sa kapangyarihan ng engkanto. Ngunit sa halip na ipagpatuloy ang laban, ibinaba ni Marlon ang kanyang mga kamay at lumapit kay Joy. Hindi ko nais ang karahasan. Wika niya, ngunit handa akong ipaglaban ka laban sa sinumang sisira sa ating pagmamahal. Nang sandaling iyon, humarap si Joy sa lahat ng tao. Hindi ko kailanmang itinakwil ang aking bayan. Hindi ko rin binalak na ipahamak ang sinuman sa inyo. Ngunit ako ay tao ring may puso. Ako ay babae na may karapatan ding pumili ng buhay na magpapaligaya sa akin. Kung ang kabayaran nito ay ang inyong pagtakwil, tatanggapin ko. Ngunit hindi ko napipiliin ang manahimik habang patuloy na winawasak ng takot at tsismis ang aking pagkatao. Ang katahimikan ay bumalot sa baryo. Ang mga matatanda ay nagbulungan. Ang ilan ay nananatiling tutol. Ngunit may mga kabataang babae ang lumapit at nagsabing may karapatan siya. Ang kanilang tinig ay nagbigay ng kaunting pag-asa sa puso ni Joy. Ngunit batid niyang hindi doon nagtatapos ang lahat. Ang kanyang piniling landas ay simula pa lamang ng mas matinding laban. Sa dulo ng gabing iyon, habang ang mga tao ay naghiwa-hiwalay,
Naiwan si Marco na tuluyang natalo ng kanyang galit. Ang kanyang mukha ay puno ng puot at pangakong hindi pa siya tapos. Mulit si Joy at si Marlon ay naghawak kamay, mas matatag kaysa dati. Sa kanilang mga puso, alam nilang ang tunay na laban ay hindi pa nagtatapos. Ngunit ang gabing iyon ay naging marka ng kanilang pagtindig, isang malinaw na pahayag na handa silang lumaban. Kahit ang kahulugan nito ay pagharap sa pinakamalaking unos ng kanilang buhay. Habang bumabalik sila sa gilid ng kagubatan, pinig ni Marlon ang sumira sa katahimikan. Ito na ang simula, Joy. Hindi na natin maiiwasan ang apoy. Ngunit tandaan mo, sa kabila ng lahat, hindi ka na kailanman nag-iisa. Sa kanyang mga salita, napaluha si Joy, hindi sa lungkot, kundi sa tapang at pag-asa. At sa ilalim ng kabilugan ng buwan, ipinangako niya sa kanyang sarili na anuman ang dumating, hindi na siya babalik sa anino ng takot. Kinabukasan, tila hindi pa rin kumalma ang baryo matapos ang nangyaring pagtitipon. Ang mga bulong-bulungan ay lalo lamang lumakas. Ang ilan ay nagsasabing si Joy ay nilamon na ng sumpa ng engkanto, habang ang iba naman ay nagsimulang magtanong kung tama ba talagang ipitin ang isang babae sa kasal na puno ng pananakit. Sa gitna ng mga usaping iyon, si Marco ay lalong nagapoy sa galit. Ang kanyang pagkatalo sa harap ng lahat ay nag-iwan ng sugat sa kanyang dangal at sa kanyang isip, ang tanging paraan upang maibalik ang kanyang pangalan ay ang tuluyang alisin sa kanya si Marlon at si Joy. Kaya't buong araw siyang naghanda, lihim na humingi ng tulong sa ilang kalalakihan sa baryo at nangako ng kapalit na pabor kung siya'y susuportahan. Sa kanyang plano, sisiguruhin niyang sa susunod na pagkikita ay hindi na makakatakas ang engkanto. Samantala, si Joy ay nanatili sa tabi ni Marlon sa kagubatan, malayo muna sa mga mata ng mga tao. Doon, habang sila'y nakaupo sa ilalim ng mga punong may puting ugat, marahan silang nag-usap tungkol sa mga susunod na hakbang. Hindi na tayo maaaring magtagal sa pagtatago, wika ni Marlon, mahigpit ang tinig. Ang iyong asawa ay hindi titigil hanggat hindi niya ako tuluyang napapalayas. At ang mga tao sa baryo ay hindi ring matatahimik hanggat hindi nila nakikita ang katotohanan sa ating damdamin. Kailangan nating maghanda para sa huling pagharap. Tahimik na nakinig si Joy, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa palad ng engkanto. Natakot ako noong una, sagot niya, pero ngayon ay mas malinaw na sa akin ang lahat. Hindi na ako babalik sa buhay na puno ng takot. Kung haharap tayo, haharapin natin ng magkasama. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit sa ilalim ng mga iyon ay may ningning ng tapang. Ilang gabi ang lumipas, at sa gitna ng dilim muling nagtipon ang mga tao sa baryo sa pangunguna ni Marco. Ang kanilang mga mukha ay mahigpit, at ang mga kamay ay may hawak na sulo at itak. Sa kanilang isip, oras na upang tapusin ang sumpa na nagdadala ng kahihiyan sa kanilang pamayanan. Ngayon nating ipapakita na hindi tayo kayang kontrolin ng mga nilalang na ito. Mariing sabi ni Marco sa mga kalalakihan. Ang kanyang tinig ay puno ng puot at selos, at sa kanyang puso, tanging paghihiganti ang laman. Ngunit sa gubat, handa na rin sina Joy at Marlon. Sa mga nagdaang araw, pinatatag ni Marlon ang kanyang kapangyarihan, tinuruan si Joy ng ilang paraan upang ipagtanggol ang sarili laban sa mga taong darating. Bagamat mortal si Joy, pinuspos siya ni Marlon ng tapang sapagkat alam niyang higit sa lahat ang lakas ng kanyang loob at ang katotohanang nasa puso niya ang magbibigay ng panalo. Hindi ako ang tunay na lalaban para sa atin, Joy, ani Marlon. Ikaw ang iyong boses. Ang iyong desisyon, iyon ang tunay na magpapabago sa lahat. Dumating ang gabi ng pinakahihintay na harapan. Sa ilalim ng kabilugan ng buwan, muling naglakad si Marco kasama ang mga tao, diretso sa gitna ng gubat kung saan naroroon sina Joy at Marlon.
Ang hangin ay malamig at puno ng tensyon, at bawat hakbang ay parang nagbabadyang magbunga ng digmaan. Nang makita nila ang dalawa, agad na sumugod si Marco, hawak ang matalim na itak. "Ngayon matatapos na ito," sigaw niya. Ngunit bago siya makalapit, isang liwanag ang bumalot sa paligid. Liwanag na nagmula sa mga kamay ni Marlon. Ang mga tao ay napaatras, nanginginig sa takot sa kanilang nakita. Ngunit si Marco ay hindi natinag. "Hindi mo siya maaaring agawin sa akin," patuloy na sigaw ni Marco. "Asawa ko siya at wala kang karapatan." Ngunit bago pa makasagot si Marlon, lumapit si Joy at humarap sa lahat. Sa tinig na malakas at puno ng katotohanan, sinabi niya, "Ako ay hindi pag-aari ng sinuman. Hindi ako halipin ng kasal na puno ng pananakit at panghuhusga. Ako ay may karapatang pumili ng buhay at pagmamahal, at pinili ko siya." Si Marlon ang nagbigay sa akin tapang at paghasa. Ang kanyang tinig ay kumalat sa buong gubat at sa isang iglap, ang lahat ay natahimik. Ang mga tao ay natigilan, hindi makapagsalita. Ang ilan ay nakaramdam ng galit, ang ilan ay naguluhan, ngunit marami rin ang nakakita ng katotohanan sa kanyang mga mata. Ang kanyang lakas at tapang ay nagbigay ng bigat sa kanyang mga salita, at sa unang pagkakataon, naramdaman. Ngunit si Marco ay lalo lamang nagningit. Sa galit, muling sumugod ito kay Marlon, handang pumatay. Sa pagkakataong iyon, hindi na nakatiis si Marlon at ginamit ang kanyang buong kapangyarihan upang pigilan siya. Ang lupa ay umuga at ang hangin ay lumakas, para bang mismong kalikasan ay pumapanig sa kanilang pag-ibig. Ang mga tao ay nagsitakbuhan, takot sa lakas na kanilang nasaksihan. Ngunit si Marco ay nanatili, nakatitig ng masama, at sa kanyang puso ay alam niyang natalo siya, hindi lamang ng kapangyarihan, kundi ng katotohanang si Joy ay hindi na kailanman babalik sa kanyang piling. Habang humuhupa ang liwanag, marahan nilapitan ni Marlon si Joy at hinawakan ng kanyang kamay. "Tapos na ang laban na ito," wika niya. Ngunit sa kanilang mga puso, batid nilang iyon ay simula pa lamang ng mas malalim na pagbabago. Ang baryo, ang kanilang mga puso, at maging ang dalawang mundong kanilang kinabibilangan ay kailangan matutong tanggapin ang kanilang pinili. Sa gabing iyon, ang gubat ay naging saksi sa isang pag-ibig na nagtagumpay laban sa takot at poot. Ngunit sa parehong oras ay nag-iwan ng tanong, anong kapalaran ang naghihintay sa kanila kapag ang apoy ng pag-ibig at galit ay muling sumiklab? Makalipas ang ilang araw mula sa madugong pagtatalo, unti-unti nang naghilom ang sugat ng mga pangyayari sa baryo. Bagamat hindi lahat ay kaagad na tumanggap, marami ang nagsimulang maunawaan ang katotohanang hindi dapat ipilit ang isang kasal na puno ng sakit at poot. Si Marco na natalo hindi lamang sa harap ng kapangyarihan ni Marlon, kundi higit sa lahat sa paninindigan ni Joy, ay unti-unting lumayo at nagpakalayo sa baryo. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkatalo. Ngunit batid ni Joy na iyon ay hindi na niya tungkulin. Sa halip, pinili niyang ituon ang sarili sa bagong yugto ng kanyang buhay. Sa piling ni Marlon, nakatagpo si Joy ng kapayapaan na matagal niyang hinanap. Hindi ito isang madaling paglalakbay, sapagkat araw-araw ay may mga matang nanonood, may mga bibig na bumubulong. Ngunit sa tuwing magkahawak sila ng kamay, nararamdaman niyang sapat na ang lakas na iyon upang magpatuloy. Natutong unti-unti ang ilang taga-baryo na tanggapin sila, lalo na't nakita nila ang katapatan ng pag-ibig na hindi matitinag ng anumang sumpa o tsismis. Ang gubat na dating kinatatakutan ay naging sagisad ng pag-asa at pagbabago. Sa huli, si Joy ay hindi na lamang isang babaeng pinipilit mabuhay sa takot, kundi isang babaeng pumili para sa sarili. At si Marlon, na minsang nililimitahan ng kanyang lahi, ay nagpasiyang manatili sa piling ng mortal na minahal niya.
handang ipaglaban ang kanilang pag-ibig hanggang dulo. Sa kanilang pagtatapos, kapwa nilang natutunan na ang tunay na kalayaan ay nasa pagpili, at ang pagmamahal na pinaglaban ay siya ring pagmamahal na nagligtas sa kanila mula sa anino ng kahapon.